Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Leo mula December 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo o ng iba sa inyo. Oh, ito maganda. Maganda sila lahat. So, paano naging maganda to? Kasi ang dating sa akin, may iba sa inyo na magta-try ng something new. Magte-take risk. Magte-take risk na makuha tong success, fulfillment dito sa topic ng pera. Kasi ito ay card ng stability. Kaya lang, weekly lang to weekly reading. So, paano siya magiging applicable sa loob ng 1 week lang. So, ganun lang nakikita ko dito Yung strategy niyan, magiging kakaiba. So, again, hindi siya magpo-follow sa tradition. So, sa madaling salita, magiging inventive. Yung iba sa inyo, parang alchemist. Magiging somewhat rebellious. Kasi kung ano man yung i-take risk niya dito, magbubunga naman dito dahil reward card din naman to. At ito ay success, di ba? Victory, accomplishment, achievement, fulfillment, completion. So, tingnan natin. Ano ba to? Tungkol saan ba itong new beginning? Pag-take risk saan? Sa career, relationship, o grabe naman ko friendship. So, who knows, di ba? Makipagkaibigan, makipag-connect. Take risk. Four of Pentacles. Siguro, i-gamble ang pera niya. I-gamble ang savings. Oh my God. Ayun, tumasik. Ano yan? Ano pala to? Overall na. Sa romance to Ito magiging ano na to? Comfort zone. Magte-take risk. Ito, take risk. King of Wands ay risk taker talaga to. Pero probably lalaki. Lalaki yung magiging risk taker na i-gamble ang kanyang
sense of security, comfort zone, sa topic ng relationship. So, ibig sabihin, yung new beginning pala dito ay tungkol sa relationship na parang may pursue yung lalaki dito. Whether crush niya yan o ex. Ganun eh. So, ibig sabihin, may liligawan siya at magiging victorious siya dahil sasagutin naman siya eh. So, ewan ko nga lang kung sino yung liligawan niya. Kung crush ba o ex. Pero again, victorious siya dito sa lahat ng card na to, 4. So, sasagutin siya ng kanyang liligawan. Okay? So, may lalaki sa iba sa inyo na may liligawan sa week na to. Nakapalan niya siguro ang mukha niya na i-approach yung crush niya o yung ex niya at sabihin ng kanyang feelings, mag-confess. Ganyan. Anyways, ano pa ba? Sabagay, Leo tayo, no? King of Wands to. Pag nakita ko yung King of Wands, parang siyang lion. So, Leo na Leo. So, lalaking Leo. Pwede rin naman sa babae, pero kung masculine energy siya, diba? Mga extrovert na babae. A year from now, anong meron? Oh. So, ano to? But a year from now, parang binibigyan tayo ng clue na kailangan mag-iba ng daan, ng direction. Ito gamitin natin para maiba. Tungkol saan to? Oh! Well, may iba sa inyo na baka mag-abroad. Yung new direction dito ay hindi mag-stay sa Pilipinas at mag-abroad. May iba sa inyo mukhang mag-abroad. O kung nasa abroad na, eh parang may iba siya ng location eh. Ibang country ulit, ganun. Na parang pag nag-choose ng direction, happy outcome, oh. So again, foreign land o abroad. Doon lang yung nakikita ko ano clue pag abroad. May mag-abroad sa iba sa inyo na parang doon yung success. Doon nila makukuha ang success na gusto nila. Hindi nila makukuha dito sa Pilipinas. Depende sa kung anong success ang gusto niya. Pero again, success card din kasi itong 3 of Wands. Kaya lang kailangan mo ng matinding patience. At yun yung reward. Kung naging patient ka, ito na reward. Yun yung parang gantimpala sa pagiging patient. Kaya success card din to. Moving forward. So sabihin natin, choose a new direction. Mag-fail yung relasyon o career na parang walang masama. Mag-try ng something new. In general na to. Okay? Pag move on na to eh. O pag choose ng freedom. Pero a year from now pa naman. So, ibig sabihin, buong 2025 na lang to. Okay? A year from now, November 2025 onwards, o buong 2025 na lang siguro. Doon lang natin siya ilagay. Anyways, Leo tayo. No?
So, yung be assertive dito, nasundin ang intuition. So, ibig sabihin, na-encourage na maging intuitive ang mga Leo. Huwag baliwalain. Ang intuition, importante to. Sa week na to. Na parang kung ano yung masense nyo, panindigan nyo na yon. Kasi baka may meaning yon. Lalo na kung nakakasense kayo ng danger. Maniwala kayo. Mukhang totoo talaga yun. Sabi dito, be assertive ay pagiging, ang tawag dito, naman Tagalog yan, paninindigan yan eh. Assertive ay paninindigan. Panindigan nyo na. Ganun. Anyway, ito. Ano bang masasabi nito? Extra message sa week na to. Remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. Ano siya? Para siyang recognition in a way na i-recognize ang maganda. Lahat ng maganda. Okay? Sa relasyon na to, parang papuri na siya sa lahat ng positive. Okay? Siguro, who knows, baka sa pamamagitan nun ay matuwa yung partner. Diba? Tumaas ang kanyang ego, moral, basta ganun. Sumaya siya ba? Di lalo na kung ano, Leo yung partner at cross-watcher kayo. Di mas okay yun. Ganun talaga. Para ano, natuwa-tuwa siya sa iyo siyempre, sino bang ayaw ng papuri, di ba? Purihin. Kailangan niya ng appreciation, attention. Universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. So, dito, para to sa mga in relationship, advice to doon. Ito naman, advice para sa mga single, na ginagabayan pa lang mga single, sa kanilang special person. Kung baga wala kayong kailangan gawin, kundi maghintay lang. Hayaan nyo na universe ang magbigay ng special person sa iba sa inyo sa week na to. Okay? Wala kayong gagawin kundi maghintay. Wala kayong gagawin aksyon. Okay? Hayaan nyo na universe ang gumawa ng love life nyo. Ganun ang dating. Para sa mga single, anyway, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.